Kita niyo yung mga public transport dito sa Singapore. Oh. Walang-wala yung kalingkingan ng Pilipinas dito. Paano kayo kasi wala kayong mga prinsipyo? Ha? Tingnan niyo, gusto niyo ipadakip na naman tong si Bato. Pangalawang Pinoy na papa-giveaway niyo dyan sa mga dayuhan, sa mga puti, sa dahig. Ang baho-baho na nga ng pangalang Pilipinas, napakabaho talaga eh. Parang yung kanal sa Metro Manila. Parang yung mga dinadaanan mo dun sa loob ng NAIA, yung sa loob ng airport eh, yung baho ng mga dyan sa Pilipinas eh. Mga kalsada, lalabas ka, bibili ka sa mga tindahan, amoy imburnal, amoy hindi naligo yung mga tao kahit naligo kasi nga bulok na yung mga establishment, bulok yung mga kalsada, lahat bulok, as in bulok parang basura, pati mga government official bulok lahat. Ngayon, anong hinihintay nyo na hindi pa rin kayo susuporta kay Senator Bato? Gusto nyo paglabas nyo ng bansa, experimentuhin nyo nga, sabihin nyo nga sa mga kaibigan yung foreigner ang Pilipinas, patagong i-degrade ang pagkatao nyo. Kunwari lang, Philippines, pero pagtalikod nun, pagtatawanan, para kayong daig nyo pa yung mga Aprikano, pandidirihan kayo. Kasi pag sinabing Pilipinas, mahirap, bayan ng mga katulong, bayan ng mga chimay, bayan ng mga hindi nakapag-aral, bayan ng mga Amerikanong gustong makapaghanap ng asawa na aalilain nila. Yan, pag sinabing Pilipinas, ganyan. Ba't hindi natin iangat ang standards natin, di ba? Gusto nyo mabalita, pangalawang Pinoy sa CNN o BBC na giveaway lang, samantalang sila Putin, Netanyahu, yan hindi ma-touch ng ng ICC, ha? Parang soberanya natin ang ginigip up natin nun. Ang hinahina naman natin, di ba? Gumagana ang justice system natin, gumagana ang korte, bakit hindi natin yun ang si Bato dyan? Kaya yan, dapat nyo, suportahan nyo, ha? Mga tol, na-unlock ko na yung sikreto sa pagkatao ng mga nambabas dito kay Senator Bato tsaka sa mga Duterte. Kasi recently, tinignan ko mga social media nila. Yung iba talaga mga kakilala ko na. Nakita ko na yung number one, napansin ko, meron sa kanilang pamilya na nasa illegal na droga. Yan, una yan. Pangalawa, ito naman yung mga bading na merong mga jowa na una, yung nasa pagbebenta ng illegal drugs. Pangalawa, mga drug user. No, hindi ko sinasabing mga drug user mga walang kwentang tao, hindi ganun, pero yun ang karamihan, 95% sa mga nakita ko mga galit nang babash nga dito kay Senator Bato. Ginagawang memes yung mga pagtakbo niya, ginagawang katatawanan. Pero yung sa usapin naman ng ambag sa lipunan, makikita nyo na magaling nan itong mga to sa pagiging keyboard warrior. Kasi sa totoong buhay, hindi naman nila alam talagang makialam sa mga lokalidad nila, sa community nila. Ang alam lang nilang i-bash yung nasa malayo, yung alam nilang hindi sila mababalikan. Kasi national level itong mga to yung pinag-uusapan natin ngayon Pero, yung mga nasa local level nila, halimbawa dyan sa Makati, tinan nyo tayo, di ba? Napalayo nga tayo, tinan nyo sa pamilya ko. Dahil sa paikipaglaban natin, di ba? Sa illegal na droga, sa corruption, di ba? Yan ang mga totoong mga mandirigma talaga, mga palaban. Dahil yung mga yan naman, kumpara sa ginawa ko, yung mga yan, ang kaya lang nilang gawin, yung ibabas nila yung mga national government na. Kasi yung mga nasa locality, dun sila kumakapit tuko sa mga politikong mga korap, mga magnanakaw, maanumalya. Example na yung mga kilala kong mga, alam ko na mga kumakapit tuko nga sa mga korap na mga leader. Diyan sa Makati, ginagawa nila niyan pagka bago mag-eleksyon, pinapasok nila sa mga hotel yung mga botante, tas mina-mind condition, bini-brainwash. Para pagdating ng voting day yan, iboboto yung mga manok nila na mga walang kwenta naman. Liligawan nila yung mga malalaking pamilya para pag tuwing eleksyon, yun ang makukuha nila, maraming mga boto. Puro boto na lang ang laging pinag-iisipan ng mga to. Kaya in the end, kawawa yung mga ordinaryong tao, yung mga hindi kalakihan yung pamilya. Kasi hindi sila nabibiyaan ng dapat na benefits mula sa isang barangay o sa lokalidad. Yan ang nagiging sistema natin. Kaya tayo nagiging paurong, pabulok ng pabulok. Ganyan, nagsisimula sa lowest government, which is ang barangay level. Kaya dapat magising na kayo, Dapat baguhin natin to. Hindi dapat tayo patayan o mag-away sa usapang politika sa iba't ibang kulay natin, Pero dapat magkaisa na tayo. Tsaka nagtataka ako sa mga to kasi nga ayaw sumuporta sa tamang daan. Gusto nila suportahan yung paurong na daan, yung nangyayari ngayon na lumalaganap na naman ang krimen, ang droga.
ayaw nilang susuportahan yung mga tulad ni VP Sara na alam natin na siya yung best contender ngayon sa pagiging presidente. Ang gusto nila yung dun sila sa alam nila mga malalamyana pero dahil nga hindi mag-i-implement ng mga batas na kontra illegal drugs at sa korupsyon, alam nila na hindi tatamaan yung mga illegal na business na mga nasa kamag-anak nila o mga jowa nila, yung mga bading na sinasabi ko. Dun sila sa mga ganong malalamyang mga leader. Paano na yung kinabukasan ng bansa natin kapag ganun, di ba? So, hindi ko kino-call out tong mga to na i-ridicule sila o maliitin sila. Pero kung pwede lang sana, magkaisa na tayo. For the good, no? For our nation's sake. Kasi hindi naman tayo ang may kinabang dito lang Ang buong bayan natin may kinabang dito, mga next generations. Pag namatay man tayo, mga anak natin, mga magiging apo natin, sila ang magpapatuloy. Ayaw natin na makikita nila yung mga sistemang sinimulan na ng mga binanggit kong mga ganitong klase mga tao. Yung corruption at its finest sa lowest level ng gobyerno, which is barangay level. Gusto ba makita ng mga apo nyo yung ganyan? Okay lang may tumatakbong nasa business ng illegal na droga sa pamilya. So yan, baguhin natin, magtulungan tayo, panalangin natin na hindi sana ipagkanulo si Senator Bato sa mga dayuhan dahil ito ay unconstitutional sa palagay ko. At hindi naman sakop ng ICC ang bansa natin kasi meron dapat tayong susundin na galing sa mga local courts muna dito sa ating bansa. At pagka nangyari na yun, saka natin ipadala doon sa dahig. Yun muna ang dapat na hintayin. So yan mga tol, yan lang. Grabe mga Noipi, napanood ko naman itong balita sa atin yung nangyayaring kaguluhan dyan sa Senate. Itong ginagawa nila kay Senator Bato, tapos yung gwardiya ng Senado pinagdiskitahan pa. Kita ko yung video, nakakaawa talaga yung gwardiya, yung sinabing ginagawa lang niya yung trabaho niya, may pamilya siya. Binugbog pa ng mga taga-NBI daw. Tapos itong yung pag-aresto na ginagawa nila kay Bato ako kahit hindi ako fan ni Senator Bato sasabihin ko yan, hindi ako mahiya, pero palagay ko it's unconstitutional yung gagawin na ganyang move, no, na papayagan yung mga banyaga na makapasok sa atin, tapos magiging second time na naman to na kahihiyan sa buong mundo, no. Imagine niyo, pinapanood tayo ng buong mundo ngayon, nababalita sa international media, sa YouTube. Pinapakawalan lang natin, pinamimigay, yun yung masasabi kong term yung mga sarili nating dugo. Parang nagiging makapili tayo mga tol, no. Alam niyo yung makapili, yung panahon ng mga Hapon, yung traitor yun yung mga yun Parang ganun ang ginagawa natin sa sarili nating mga kanoypi, kalahi, no. Itong si Senator Bato pumasok nga kanina, tapos ganyan ang gagawin nila. Parang ang nangyayari niyan yung gusto nilang pagkaisahan talaga itong si VP Sara kasi alam nilang malakas syempre laro ng politika mga tol. Gusto nilang i-crush, gibain yung puwersa na malakas, no, kahit kasi alam nilang natatalo na sila tapatin ko kayo mga Noipi, no, yung sitwasyon ng bansa natin kasi ngayon talagang papunta na sa bangkarote. Hindi natin alam, sabi nga ni VP Sara na na palubog na yung ekonomiya natin, parang narinig ko wala na atang pera, ganyan, kasi yun nga, ninanakaw lang ng mga nakaupo dyan, mga congressmen, na mga nakaupo mga politiko. Nakakahiya at ako in my lifetime, no, ako sigurado rin na kayo mga tol, bago tayo mamatay tayo lahat, gusto natin na makita ang bansa natin na umaasenso, umaahon, kasing level ng Singapore o kaya higit pa, na which is hindi imposible kung tayo ay gagawa as early as now. Kung kayo ay magiging mga duwag at hindi pa rin kayo makikialam mga tol, kung magiging mga duwag kayo at mga pulpul hanggang ngayon, magiging keyboard warriors kayo, poproteksyonan nyo, tatawan-tawanan nyo yung sinabing pagtakbo kanina sa hagdanan ni Bato. Bakit? Nung hinabol siya ng mga NBI, nakikita ko yung mga ganun, mga ka-FB, yung mga ibang friends ko. Ano bang gusto nilang ambag na gawin sa lipunan, di ba? Mag-share at magganyan, keyboard warrior. Nagkakautang-utang na yan mga yan, di ba? Hindi sa pagpipintas, hindi ako makapagpigil Galit lang talaga Ano bang iambag nila sa bansa?
Ayaw nila ng anti-drugs, nagkaroon ng collateral damage dati. Pwedeng ganun nangyayari, no? Given na yun kasi nga gera di ba? Oh. Pero ano bang gusto nila ngayon? Lumala pa lalo yung droga na malala na naman ulit ngayon Mas lalala pa. Mas lumala pa yung korupsyon, yung pagnanakaw sa billion-billion mga funds natin. Ano bang gusto nyo? Sino ipapalit nyo sa presidente ngayon? Meron ba kayo naisip na mas matatag at mas matapang kaysa kay VP Sara? Kung meron, sige, suportahan ko yan kung sino yan, kung may mas okay. Wala naman akong naririnig at nakikita sa opinion ko So kay VP Sara pa rin talaga ako ngayon, no? Kasi siya ang pinaka talaga gusto niyang i-continue yung legacy ng father niya. Kung may mga mali man na unti, no? Hindi naman perfecto lahat ng tao hindi naman perfecto lahat ng leader. Siya na yung makakapagtama nun, di ba? Ano ba nangyayari mga tol? Pagdasal natin, panalangin natin na hindi makidnap itong si Senator Bato at patuloy tayong manalangin. Pero hindi lang manalangin kasi ako Christian ako, naging born again na nga ako dito dahil sa pagkaburyo ko Hindi, biro lang, no? Pero naging malapit ako sa Panginoon sa nangyaring sa buhay ko. Connection din sa pakikipaglaban nga dahil nga may prinsipyo ko di ba? So, ang natin dito sa tama tayo at gusto lang natin lahat pare-parehas na ma-save ang bansa natin. Ayaw natin ng paninira sa politika, ayaw natin. Gusto lang natin yung constitutional, doon lang tayo sa tamang batas at doon tayo sa kung saan aahaw ng bayan natin. Di ba? Hindi natin kailangan piliin ng mga sikat o kung sino-sino mga dyan, Kesyo Robin Padilla, kahit sinong ordinaryong tao dyan na may capability. Just like in Singapore, yung mga nagli-lead, di ba? Basta qualified ka, hindi kailangan malaki ang pamilya, hindi kailangan may makinarya, hindi ganun. So, let's start now, no? Ako mismo, ilang taon na akong naka-experience ng buhay, no? Sa ibang bansa. So, masasabi ko na talagang gusto kong may ambag din ang nagawa ko. Daig ko pa nga yung sila, sino ba yung mga yan? Sila Tebes na yan, di ba? Tumagal ba sila ng, di ba? Kaya, tayo mga tol, ang laban natin ngayon, tapang talaga. Kailan makialam tayo. Kung di kayo makikialam, yung mga apo nyo, wala nang magkano na nila bibili ng bigas ang pandikuko ang daily necessities, basic supplies sa araw-araw. Wala na. Babagsak na lalo ang natin, ekonomiya. So yan lang. Ayan, nagkakaputukan na daw sa loob ng Senado. Senator Bato, tuloy mo lang, go lang. At maraming mamahal sa mga Pilipinas na nakatuloy. At yung sa anak ko, hindi ko kaya na masayang yung paglayo ko sa pamilya ko. Uupo ako ito si VP Sara bilang Pangulo sa susunod mo. At ngayon, mga tao, supportahan nyo dahil maling-mali na para sa akin ang constitutional ang pagkidnap sa kanya kung gagawin yun sa kanya, kay Bato. Kaya dapat lang talagang magkaroon ng prinsipyo itong mga nakapanibog kay Bato, Tsaka manatiling matatag lang, sa mga sumusuporta rin nila Atty. JP Hindo, sa mga Team Duterte, walang politika dito. Lahat anytime tayo, pwede tayong bumaliktad pag alam natin mali yung leader. Pero the best talaga ngayon na contender o rin VP Sara. Gigibay nila, ubusin nila lahat ng mga kaalyado talaga. Nangyayari talaga yan dahil yan ang natural na laro ng politika. Pero mga taong bayan, matatag tayo, Yan.